ang tanong ko, yung sinasabi niya na nakakatanggap ng perks ang mga doktor, binibigyan nila ng mga trips abroad, binibigyan nila ng kung ano na pa mga incentives para, of course, tangkilikin yung kanilang produkto. Is that unethical? If it is not disclosed, so this request to pharma industry for educational grant, like attending a conference, national or international, should be reported to the FDA based on the Mexico principles. If they do not report it, then it is unethical and probably even illegal. So, nireport niyo ho ba yun, Dr.? Excuse me, Your Honor. Para sa akin, it is unethical. Bakit kanyo? Because yung doktor na nabibigyan yung incentive, ang magiging action niya as a result of that thing being received from you is irereseta ng irereseta yung mga medisina ninyo. Na versus magreseta sila ng ibang mga medisina na dapat yun talaga ang magpapagaling sa pasyente o mas mura tulad ng mga generic. PRC, is there a conflict of interest na ang isang doktor ay investor o may-ari ng isang pharmaceutical company? Yes, Your Honor. Yes. So ano ang pwedeng may pataw na parusa sa mga doktor na ito? The charge actually, if a complaint is filed, will be an ethical practice. And as I said, in RA 2382, violation of the Code of Ethics for the medical profession is included as one of the grounds for reprimand, suspension, or revocation, Your Honor. Kailangan patawan niyo ito ng suspension o cancellation ng kanyang lisensya at lahat ng mga doktor na nandito na miyembro ng Belkens. Dr. Lechon, ano sa palagay niyo po? Kayo bilang isang doctor, health reform advocate, is there a conflict of interest? Yes, may conflict of interest. Yung pag-i-issue ng cheque ng Belkens sa mga doktor at meron tayong mga ebidensya, ano po yung take niyo doon? With due respect to my colleagues, hindi ho tama po yun. So, talking about culpability, yung pharmaceutical company, Belkens, nag-issue ng cheque sa doktor, cash. Sino may culpability doon sa conflict of interest? Yung Sir, doktor, kasama rin ba o yung Belkens? it takes two to tango, sir eh. So in-entice ka, tapos tumanggap ka. So that is stipulated, sir, in the book na Lucifer Effect, if I may. You are a good person and turn into evil based on the Stanford study by Philip Zimbardo when you're affected by money, peer pressure, and power. Nag-iiba. We track the check. It belonged to a doctor who has a series of pharmacies. May patakaran kami, pag nagbayad ka ng full sa amin, we give you additional discount. You know, ang check na yan. That's not a rebate. That's additional discount for paying on time. Bakit siya magbabayad po sa inyo? Kasi po, nag-ano po siya, nagbibili siya ng gamot, dinidistribute na sa drugstore niya. Exactly. So, wala ka nakikita masama doon na bibili siya ng gamot sa inyo and then of course, dadalhin sa kanyang pharmacy. So, ang kanyang gagawin ngayon, irereseta lang niya ang gamot na kung saan binili niya sa inyo. Hindi siya magreseta ng gamot na hindi galing sa inyo because he will not receive anything. What's in it for him? Now, Dr. Lechon, doktor nagmamay-ari ng pharmacy. Para sa iyo, may conflict of interest ba doon? Opo, sir. Ano bang kailangan ng PRC ng mga ebidensya na para yung mga doktor na inireklamo agad-agad mapapatawan ng karampatang parusa or sanction? And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC na inaabot po raw ng siyam-siyam? Ang system po kasi namin is just like the system in the regional trial court, especially if it's a trial type. So, magpe-present mo muna yung nagko-complain and then magpe-present din yung respondents. And it takes very long because of the number of respondents sometimes because let's say the surgeon operated and there are assistants and there is a physician, medical internist who gives the clearance. There's an anesthesiologist who performs the anesthesia. So medyo marami Again, po. sorry to cut you short. I'll give you an example.
yung isang pasyente nagpa-opera and then si doktor nakalimutan niyang tanggalin yung gunting sa loob ng katawan ng pasyente. Very clear yun. So inoperan ulit yung pasyente at nagkaroon ng complication at grumabi yung kanyang sakit. So ano pang kailangan ng mga ebidensya doon? Bakit pa kailangan ng kung ano mga cheche-boreche? Nandiyan na po yung ebidensya, x-ray and all na nagkamali yung doktor. Yung ganong klaseng mga kaso, inaabot po ng 10 taon. Bakit po? We accept that the evidence that may have been presented is already solid or valid and can already result to a decision. But the respondent sometimes comes up with, and the complainant comes up with expert witnesses who are also physicians who may be giving contradictory opinions regarding that. Ano pa pong expert witness ang kailangan? Nandiyan na nga po yung x-ray ng pasyente. Inadmit siya, nakalagay ang pangalan ng doktor nag-opera sa kanya, yung araw na inoperahan siya, anong ospital yon, at yung makikita doon na nagkaroon complication because of that gunting na naiwan. Ano pa kailangan na pasikot-sikot para abutin po ng isang dekada? Ang sa akin po kasi, kinumpara niyo po kayo sa RTC. Iba po yung RTC, iba po yung PRC. Please do not compare. That's apples and oranges, okay? So sa PRC, mas madali ho dapat kayo makapag-action the fact na kayo po ay mga doktor din. So you don't need expert opinions because you yourselves from among your group are already experts. Otherwise, you wouldn't be accepted sa PRC. Am I right? Right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are. No. You give us a list, Doc. Yung mga kaso na na-file and then yung mga kasong nakabinbin at yung mga kasong nabigyan nyo na ng resolution or na-resolve. I want files of those, right? Yes, Your Honor. We will Stand by ka submit muna. a detailed report on those statistics.